Tahimik na nagsimulang bumaba ng bundok ang grupo. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa loob ng isang partikular na kuweba. Isipin na may ganitong lugar pala sa loob ng Muga Manor. Maaari tayong lumabas, pero mas mabuting huwag na muna. Sa ganoong paraan, walang makakahanap sa atin. Pinagpega ni Qian ang alikabok sa kanyang katawan at sinabi, kailangan ko munang lumabas sandali. Naguluhan ang babae. Saan ka pupunta? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Qian. May utang akong dapat bayaran. Ang eksena ay lumipat sa Hokjamsa. Ang boses ni Old Man Gok ay walang tigil na umalangaw-ngaw. Lintik, nabigo ba ako dahil sa bastardo na Qian na iyon? Ganoon ba kalakas ang kanyang martial art kasama ang kanyang personalidad? Siguradong babalik siya para maghiganti. Gayunpaman, nasa sitwasyon ako kung saan wala akong mapagpipilian, kaya hindi ko kailangang mag-alala ng ganoon, di ba? Kailangan kong maghanda ng husto. Mas mabuti pang mamatay na lang ang bastardong iyon at pumunta sa impyerno. Habang nagmumura siya, bigla siyang nakaramdam ng kilabot sa kanyang gulugod. Nagmamadali niyang ipinihit ang kanyang ulo at maya-maya ay hinawakan ang kanyang ulo at namangha. Kailangan kong uminom ng eye bleach. Magkakaroon ako ng nervous breakdown sa ganitong takbo. Pero paano nakarating dito ang bastardong iyon? Talagang wala siyang kahihiyan sa pagpaslang sa iginggi na ganoon kasama ang pananatiling tahimik ng pamilya Jingo Shanga. Bukod doon, nang tumagas ang impormasyon, naglagay ako ng maraming tao sa paligid ng H-Jamsa upang ipagtanggol ito. Huwag mong sabihing naghihintay siya sa labas. Higit pa roon, ang 5 Ultimates ay nananatili sa ilalim mismo ng aking silid. Haha, naglagay ako ng pabuya para sa iyo. Kaya ang buong lugar na ito ay naghahanap sa iyo ng may nanlilisik na mga mata, ikaw bastardong Qian. At kung may lakas ka ng loob, pumarito ka kung nasaan ka man. Sana narito rin ang aking kabit na si Yuhai. Noon din ay may boses na narinig mula sa labas. Aking Panginoon, dumating na po ako. Ang dalawang mata ng matanda ay agad na nagliwanag. Pinag-uusapan ng Diablo at Lilito nga. Ngunit maya-maya ay lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang buong katawan niya ay nanginginig habang nabulol. Paano? Pinutol siya ng kalaban. Itinatanong mo ba kung paano ako nakarating dito? Siyempre, pumasok ako ng buong giting sa harapang pintuan gaya ng nais mo. Lalo pa siyang nagulat. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon? Sumagot siya ng walang pakialam. Siyempre, alam ko. Nabalitaan ko na dahil sa laki ng bibig mo, nagbuntong hininga si Jingo at ang buong 5 Ultimates ay pumunta rito. Kinumpirma niya sa sarili, tama iyon. Ang sitwasyon ay pabor sa akin. Kaya bakit ako matatakot? Sa kaisipang iyon, nakuha niya muli ang kanyang kapanatagan at nagsalita. Kung gayon, bakit ka pa bumalik dito? Ang buhay mo ay maaaring matapos sa isang pagkakamali lang. Huwag mong sabihing pumarito ka para pagbantaan ako, lumapit siya. Pumarito ako dahil curious ako kung sino ang nag-udyok ng massacre sa Muga Manor. Nang makita siyang biglang tumawa, naguluhan ito. Anong nakakatawa? Sumagot siya. Anong dapat kong sabihin? Hindi ko alam. Kahit alam ko man, sa tingin mo ba ay sasabihin ko sa iyo? Ako ang may-ari ng numero 1 Huge Jamsa sa Nayong Ronan na ito. Agad na binitawan ni Qian ang kanyang dalawang kamay. Marahil nga, pero hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa mundo. Kaya tapusin na natin ang pag-uusap dito at bayaran ang utang. Iniutos mo ang aking kamatayan, hindi ba? Pagkarinig niyon, naglabas siya ng malamig na pawis sa takot at nanginginig ng malakas. Ang bastardong ito ay muling nagpadaldal ng walang ingat. Bagamat hindi man lang ako kahit isang ikasampu ng kanyang senior brother, hindi ko dapat ginawa ang ganoong kahangalan. Naguluhan si Jianan. Senior brother, sumagot siya. Ang senior brother ni Yarios ay si Johan. Tinatawag siyang Ghost Killing Sword, isa sa 3 dakilang assassin ng mundo ng martial arts. Bagamat iniisip kong iwanan ang hanggal na maliit na kapatid na iyon, gaya ng alam mo, hindi mo maiiwan ang sarili mong laman at dugo dahil lang sa gusto mo. Sa totoo lang, lahat ng mga lalaking nagpunta doon ay namatay, pero iniligtas ni Johan si Yario lang. Si Johan ay isang tunay na delikadong figure. Kahit na marinig yun, hindi nagpakita ng takot si Qian at nanatiling kalmado. Mabuti yan, tumawa siya ng malamig. Hey, tingnan mo ang iyong sarili na nagpapanggap na kalmado. Itinamen ni Tian ang kanyang mga kamao. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang mahalagang bagay ay sinubukan mo akong patayin. Ngayon kailangan mong bayaran ang utang na iyon, di ba?
Nagulat siya. Ngayon, sabi niya nang may seryosong ekspresyon. Ang ibig kong sabihin, sobrang sama ng loob ko at galit na wala akong maisip na anuman, kaya kailangang gawin ko ang idinidikta ng aking puso. Muli siyang nanginig sa buong katawan. Sabi niya nang may seryosong ekspresyon, may isang bagay akong natanto simula noong bata pa ako. Kung masyado kang malulunod sa mga pagkana at kalkulasyon, mawawala ang mga pagkakataon. Natanto ko na minsan ay mas mabuting gawin ang idinidikta ng iyong puso kaysa magkalkula ng 100 paraan. Nagulat siya at pinutol ito. Sandali, ikaw hanggal na bastardo. Anong sinusubukan mong gawin? Ang buong 5 Ultimates ay nagkakatipon dito. Ang 10 section Thunderclap Spear ng pamilyang Thea at ang Jiaoyun 10 section Spear ay narito rin lahat. Sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa grupong iyan matapos mo akong patayin? Siyempre hindi. Kung mangyayari iyon, mawawalan ka ng kwalifikasyon bilang bodyguard. May pagkakasunod-sunod ang mga bagay, at ang prioridad mo ngayon ay protektahan ang magkapatid na Muga, hindi ba? Naramdaman ni Gian na may katotohanan ito, hinaplos ang kanyang baba, at nalunod sa pag-iisip. Nang makita iyon, patuloy niya itong minamanipula sa aspetong psikolohikal. Ginagamit mo ang iyong internal energy para harangan ang lahat ng tunog ngayon, hindi ba? Pero para patayin ako, kailangan mong bitawan ang internal energy na iyon. Alam mo ang ibig sabihin yon, di ba? Tumango siya bilang kumpirmasyon. Ipinagpatuloy niya, bibigyan kita ng kalahating shin. Sa oras na iyon, hindi ko sasabihin sa kanino man na pumarito ka, kaya tumakas ka na agad. Namangha si Shian. Kaya pala ganoon. May punto ang mga salita mo, pero gagawin ko ang idinidikta ng aking puso, kung hindi ay baka ma-excite ako at mamatay sa stroke. Sumigaw siya sa galit. Anak ka ng puta, si Xian ay hindi mahilig sa maraming salita. Agad niyang itinaas ang kanyang paa at nang walang pakundangan ay sinipa siya ng diretso sa bibig. Tinamaan ng isang hampas na ito. Lumuhad siya sa lugar at bumagsak habang ang dugo ay bumubulwak na parang ulan. Hinawakan niya ang kanyang bibig, hinanap ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Nakatayo si Xian na magkakrus ang mga braso at malamig na sumanghal. Anong mga ngipin? Ang orihinal na lugar nila ay nakabaon na ng matatag sa kisame. Gaya ng sinabi niya, ang kanyang buong set ng ngipin ay nakabaon na ngayon sa kisame. Hinawakan ng matanda ang kanyang bibig at umiyak ng kalunos-lunos. Tunay ng isang kahabag-habag na tanawin. Hindi huminto si Xian at patuloy na nagpakawala ng mga teknik. Simulan na natin ang pagkalkula ngayon. Tinamaan niya ang hindi mabilang na pressure point sa katawan nito. Ang kanyang buong katawan ay naiupi at napilipit at hindi na siya makatayo ng maayos. Hindi tumigil si Xian at itinam ang kanyang kamao. Noon din ay may lumitaw mula sa likuran niya at may balak na ay ambush siya, nagpakawala ng isang palm wind. Ang palm wind na ito ay nagdulot ng malaking pagsabog doon at ang bahay ay nagkaroon ng butas na kasing laki ng isang pintuan. Huminga ng maluwag si Xian sa loob. Kung hindi ko naalala ang footwork ng 7 kayamanan, natama na sana ako ng palm wind na iyon. Ipinihit niya ang kanyang ulo, tumingin sa kalaban, at nagtanong, ikaw ba si Joel Jen? Sumagot ang kalaban, magaling ang iyong mga mata. Ako si Joel Jiang Dam-Aiken, kilala rin bilang Bakricha Dam-chan. Ipinagpatuloy ni Xian, hindi dahil magaling ang aking mga mata. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Nga pala, tila hinihintay mo ako. Sagot niya, nabalitaan kong baka pumarito ka kung maghihintay ako rito. Hindi ko akalaing totoong pupunta ka, namangha siya. Hindi ko alam kung sino iyon, pero napakatalino ng kanilang paghusga para makuha pati ang aking personalidad gamit lang ang ilang impormasyon. Kung gayon ang matandang iyon ba ang Kane? Naisip ni Dainan sa kanyang sarili, ang nakahula na pupunta ka ay ang matandang iyon, at ang nagdala sa aming lahat dito ay siya rin. Ang mapagtanto at mahinuha na hindi ka ordinaryong tao, kundi ang batang punk na iyon. Huwag mong sabihing iniisip niyang labanan kaming 5 mag-isa. Paano nagkakasama ang ganoong paghusga at kahangalan sa isang tao? Nakatayo siya doon at nag-isip. 5 sila, medyo dahado. Tiningnan siya ng grupo nang may pagtataka at tumawa. Medyo dahado. Talagang hindi mo alam kung gaano kataas ang langit. Itinam ni Xian ang kanyang kamay at nagtunugan ang kanyang mga kasukasuan. Hindi ito takot. Ito ay tapang. Ninisihan siya ni Damdan. Ang tapang na iyan ang papatay sa iyo. Umiling si Xian. Paano mo nasasabi iyan? Pero bago iyon, kailangan ko munang tapusin ang aking pagkalkula sa matandang iyon. Kailangan kong baliin ang mga binti ng bastardong iyon at putulin ang 2 niyang braso.
Kaya, maaari bang maghintay muna kayo ng sandali? Lalo pang nagalit si John. Naglalakas loob kang mag-utos sa harap naming 5 Ultimates. Sa tingin mo ba ay tutuperan namin ang aming pangako? Hindi umatras si Qian kahit katiting, nagnitngit ang mga ngipin at nagbanta. Ganoon ba? Kung gayon ay subukan niyo akong pigilan. Siguradong babayaran ko ang utang na ito. Kumunat ang noo ni Domditch at nag-isip, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na tatapusin muna ang kanyang mga kalkulasyon kahit sa sitwasyong ito, bali ba ang bastardong ito. Sa pag-iisip nito, nagsalita siya. Sumuko ka na sa anumang kaisipang mabubuhay ka. Si Qian, nang walang kaunting pag-aalinlangan, ay naglunsad ng sipa sa kanyang mukha. Hinarap ang kanyang Jinjon Pung Pihanjek technique, mabilis niyang iginalaw ang kanyang katawan para umiwas at kasabay nito ay isinagawa ang Byakuran pa lang upang gumanti. Ngunit mabilis ding yumuko si Qian para umiwas at ang isang pagpapalitang ito ay nagtapos sa tabla na walang panig na nakakuha ng kalamangan. Ang iba pang miyembro ng 5 Ultimates sa likuran niya ay sabay-sabay ding sumugod. Ang isa ay umatake gamit ang kanyang mga kuko, pero iniwasan niya ito. Ang isa naman ay gumamit ng nakatagong sandata, pero umiwas siya sa pamamagitan ng pagdapa sa sahig mula sa itaas. Ang isa pa ay iwinasiwas ang espada at tinaga pababa. Mabuti na lang at mabilis pa rin siyang nag-react. Bumangon at umiwas. Ang isang pagtaga ng espadang ito ay hamati sa bahay sa dalawa. Nagpakita si Qian ng isang parang maltong galaw ng paa, sunod-sunod na iniiwasan ang lahat ng kanilang atake. Mabilis siyang nakawala sa pagkakapalibot. Ang target niya ay ang natitirang isa na nakatayo ng petex. Ang ibang grupo ay nagulat at nakanganga sa nakita. Ang binata ay nakatayo pa ring napakakalmado habang magkakrus ang mga braso. Halos maabot na siya ng kamao ni Qian. Sumigaw si Chan sa gulat. Iwas. Ang eksena ay nag-flashback noong tinatalakay nila ang kanilang estratehiya. Totoo ba iyon? Opo, ang martial art ng lalaking iyon ay tunay na dakila. Habang iniisip ko ito, lalo ko itong hindi naiintindihan, pero totoo ito. Kumunat ang noo ni Dim Age. Nagpapakawala siya ng malalakas na suntok ng patuloy ng walang anumang teknik at ang mga suntok na iyon ay lalong lumalakas habang tumatagal. Tumawa ang binata. Hindi ba't ang martial arts ay naging masyadong karaniwan na sa mundo ng martial ngayon? Sumigaw ang grupo sa galit. Hindi ito bagay na dapat pagbiroan. Lahat ng mga kapatid ay kailangang tandaan ang sinasabi namin ngayon. Sa kasalukuyan, hinaharangan ng binata ang isang suntok na ito mula kay Qian. Naitulak siya sa pader at dumaing sa sakit at ang bahay ay agad na nawasak at ang binata ay nakabaon na sa pader. Ang isang suntok na ito mula kay Qian ay masasabing naging matagumpay. Pagkatapos ay muli siyang yumuko, naglagay ng tunay na chi sa kanyang dalawang kamay, at kasabay nito ay naghagis ng dalawang suntok sa dalawang babaeng umaatake mula sa magkabilang panig. Nakaramdam ng kilabot ang dalawa sa nakita. Inatake niya ang butas sa parehong oras, at naghahadyos pa siya ng ikatlong suntok sa parehong sandali. Kailangan kong umiwas ng mabilis. Ang isa ay piniling umiwas, at ang isa naman ay piniling hamarang. Ang bahay ay muling nawasak sa isang sandali, at punong-puno ng alikabok ang lugar. Isang babae ang tumalon mula sa loob. Sa panig na ito, ang isa pang babae ay inaalalayan ni Dimichin. Sinulyapan sila ni Qian at nagsalita, epektibo yun. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang kamao at tumingin sa babaeng nasa likod. Sumigaw ito sa galit. Isang panlilinlang lang ba iyon? Ikaw bastardong duwag, masdan mo ang aking galing. Pagkatapos niyang magsalita, iginalaw niya ang kanyang sandata at inatake siya. Mabilis niyang pinaikot ang bakal na kadena sa kanyang katawan. At kasabay nito, umatake rin si Qian. Ang kanyang kamao ay direktang bumangga sa kanyang sandata. Sumigaw si Dom Dan sa panig na ito sa gulat. Oh, my Hong, mag-ingat ka. Muling nayanig ng malakas ang bahay. Sa loob, si Qian ay nakatayo pa ring napakalakas at kahanga-hanga. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dom Dekhan, iwinasiwas ang kanyang espada, at naglunsad ng isang strike, at ang bahay ay tila nahati sa dalawa sa isang hampas na ito. Tumalon si Qian para umiwas. Muli niyang iwinasiwas ang kanyang kamao para atakihin ang isa pa at doon ay isang nakakasilaw na gintong liwanag ang agad na sumabog na bomb alot sa buong lugar nang mawala ang alikabok. Isang tumpok na lamang ng mga guho ang natira doon. Si Old Man Gok ay bumagsak din ng walang laban sa lugar. Ang mga miyembro ng 5 Ultimates ay mukhang haggard na rin sa oras na ito. Si Qian sa panig na ito ay napunit-punit din ang mga damit.
Tiningnan niya ang kanyang kalaban at naisip sa sarili, hindi pagmamalabos na sabihing ang reputasyon ng 5 Ultimates ay binuo ni Baeko Chadumachin at ng 7-star Phantom Blade ni Hyom. Iniiwasan ko ang pagtaga ng espada ni Tamga sa malapitang distansya, pero halos mabali na ang bewang ko. Bukod doon, ang antas ng aking martial arts ay sapat lang para harangin ang kapangyarihan ng palad ni Don Didesian. Ngayon ay kailangan ko ng magpakawala ng isang mapagpasyang suntok. Wala ring mga palatandaan ng internal na sugat. Sa pag-iisip nito, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at pinadaloy ang kanyang chi.